Magandang umaga Pilipinas, ngayon ay Linggo, Nobyembre 10, 2013. Narito na ang pambansang almusal panglinggong edisyon. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, Bagyong Yolanda lumabas na ng bansa, assessment sa pinsala ng bagyo, nagpapatuloy. Malacanang kontento sa ginawang pagtugon ng mga ahensya ng gobyerno sa mga nasalanta ng bagyo. Investigasyon sa pork barrel scam hindi mo na titigil ng Senado kahit napaharap na si Janet Lim Napoles. Ilang kumpanya ng langis nagpatupad ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Sa ating balitang abroad, Vietnam naghahanda na sa pagdating ng super typhoon Haiyan. At sa detalye ng ating mga pangunahing balita, tuluyan nang nakalabas ng teritoryo ng bansa ang Bagyong Yolanda. Ayon sa Pag-asa, eksakto 1:30 nang lumabas sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo kahapon. Sa ngayon, ang bagyo ay nasa direksyon na patungong Vietnam. Dahil sa paglabas ni Yolanda ay nasa na maging maganda ng panahon sa lahat ng lugar sa ating bansa. Ipinag-utos na ni Pangulong Aquino sa mga kinukulang ahensya ng pamahalaan ang agarang pagkasaayos sa linya ng komunikasyon at maging sa linya ng kuryente sa mga lugar na matinding naapektuhan ng Bagyong Yolanda. Ayon kay Communications Secretary Sunny Coloma, agad na ipinag-utos ng Pangulo ang puspusang research and rescue operation hanggang sa mga barangay level para ma-account ng lahat ng mamamayan. Partikular na pinatutukan ng special attention ang matinding hagupit ng Bagyong Yolanda. Patuloy din ang kanilang ginagawang pag-iberipika sa laki ng pinsala at casualties sa bahagi ng Eastern Visayas at sa Tacloban City na sinasabing may malaking bahagi ng casualties. Nagpadala na ng karagdagang communications equipment ang Malacanang sa Central Visayas na matinding sinalanta ng Bagyong Yolanda. Sinabi ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Palte, isinakay na sa C-130 ng Philippine Air Force sa mga satellite dish na dadalhin sa Central Visayas para magkaroon ng communications link. Ayon kay Palte, maliban sa communication equipment, nagpadala din ng palasyo ng mga generation sets para makatulong sa supply ng kuryente. Sa ngayon, natiling problema ang linya ng komunikasyon at supply ng kuryente sa bahagi ng Central Visayas. Nagsagawa ng aerial survey ang mga tauhan ng Department of Energy sa mga lugar na dinaanan ng Super Typhoon Yolanda. Ayon kay Energy Secretary Jericho Pitilla, alamin nila kung gaano kalaking pisalang iniwan ng bagyo sa mga transmission line. Hanggang sa ngayon ay walang supply ng kuryente ang Leyte, Samar at Bohol. Pahirapan pa rin anyang linya ng komunikasyon, partikular na sa lalawigan ng Leyte at Eastern Samar. Samantala, pupunta sa Pilipinas ang ilang eksperto mula sa United Kingdom upang tumulong sa rehabilitasyon ng mga lugar na matinding sinalanta ng Bagyong Yolanda. Ayon kay Justin Greening, 3 eksperto ang kanilang pinapunta sa bansa upang i-assess ang sitwasyon at alamin kung anong itutulong nila sa mga nasalanta ng bagyo. Bukod sa United Kingdom, napadala na rin ng tulong ang Australian government. Nagpaabot na rin ang pakikiramay ng Estados Unidos sa mga naging biktima ng Bagyong Yolanda. Ayon kay US State Secretary John Kerry, nakikisimpatya sila sa mga Pilipinong nawalan ng mahal sa buhay at ari-arian. Gayunman, positibo anya siya sa malalampasan nito ng mga Pinoy at handa silang tumulong anuman ang pangangailangan ng bansa para makabangon sa nangyaring kalamidad. Bagamat matinding pagsubok na sa bansa ang pananalasan ng Bagyong Yolanda, pinuri ni Pangulong Aquino ang pagtalima ng publiko sa babala ng gobyerno sa mga dinaanan ng Bagyong Yolanda. Sinabi ni Presidential Communications Group Secretary Sunny Coloma, bagamat tinuturing na pinakamalakas na bagyo sa mundo ang Yolanda, naging kakaunti ang naitalang casualties dahil sa maagang paghahanda at pagtalima ng publiko para maipagpaon ang kaligtasan ng buhay ng mga residenteng naapektuhan sa Central Visayas. Ayon kay Coloma, nanatiling utusan ng Pangulo sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na patuloy na isagawa ang search and rescue operation sa mga lugar na ituturing na isolated dahil sa pananalasa ng Bagyong Yolanda, lalo na't limitado pa rin
ang komunikasyon dahil sa pagbagsak ng linya ng mga kuryente at komunikasyon. Samantala, isa pang C-130 cargo plane ng Philippine Air Force lumipad na patungong Tacloban kaninang umaga. May report si Aguila reporter Nildo Pable. Nildo, magandang umaga. Nildo? Okay, babalikan natin si Nildo, ha? Inihayag ni Coloma na sapat pa rin ang pondo ng pamahalaan para bigyan ng tulong at ayuda mga residenteng napinsala ng bagyo ang kanilang ari-arian at kabuhayan. Niliwanag ni Coloma na patuloy na sinasagawa ng pamahalang relief operation sa lahat ng mga naging biktima ng bagyong Yolanda sa pamamagitan ng koordinasyon ng national at local government. Hindi muna tatapusin ng Senado ang investigasyon sa pork barrel scam kahit napaharap na si Janet Lim Napoles. Ayon kay Senador Chupiso Gingona, chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, nanganak o nadagdagan ang akusasyon ng mga whistleblower kaya hindi na rin amaring basta na lamang isara ang naturang investigasyon. Kailangan anyang ipatawag muna mga opisyal ng bangko para malaman ang mga transaksyon ni Napoles at ang asawa nito para idetalyang umano'y negosyo ng kanilang pamilya na may kinalaman sa coal mining. Si Joey Dizon, ganun din yung report niya, karagdagang Philippine Air Force tutungo din Tacloban. Siya naka-standby. Dito anya mapatunayan kung talagang nagmula sa negosyo sa pork barrel ang yaman ni Napoles. Samantala, tumanggap tayo ng report mula kay Aguila reporter Joey Dizon. Karagdagang C-130 patungo na daw sa bahagi ng Tacloban. Joey, magandang umaga. Yes, Ray, dito sa Philippine Coast Guard, naghahanda na ang isang barko ng Philippine Coast Guard para tumulak patungo ng Tacloban at magdala ng karagdagang mga tauhan mula sa Special Operations Group upang tumulong sa recovery operation sa maraming bilang pang mga mamamayan o mga kababayan natin na umano'y nawawala sa ilang mga liblib na lugar. Batay sa inilabas na report ni Commander Arman Balilo, posibleng ngayong araw na ito ang nakatakdang pag-alis. May dala rin ng ilang mga relief goods, kabilang na ang ilang medical team na patungo ngayon ng Tacloban City na kung saan matinding pininsala ng bagyong Yolanda. Naghihintay pa ng ilang mga direktiba ang Philippine Coast Guard. Kaugnay pa rin mula sa NDRRMC, kaugnay pa rin ang mga ayudang kakailanganin sa iba't ibang lugar sa Visayas region. Mula sa lungsod ng Maynila, Aguila 4, Joey Dizon, EBC News. Maraming salamat, Aguila 4, Joey Dizon. Nagulat ang live mula sa Philippine Coast Guard. Samantala, puntahan naman natin si Aguila reporter Nildo Pable. Ito ang C-130 cargo plane ng Philippine Air Force. Lumipad na patungo sa Tacloban kaninang umaga. Nildo, magandang umaga. Yes, Ray, magandang umaga. Lumipad na patungong Tacloban ang isa pang cargo plane ng Philippine Air Force, Lolan, ang mahigit 100 cadaver bags para magamit sa search and retrieval operation kung saan inaasahang aabot ng mahigit 1,000 ang mga nasawi sa Liti matapos na manalasa ang super typhoon na si Yolanda noong araw ng Biyernes o ng madaling araw. Ito ang kinumpirma ng tagapagsalita ng Philippine Air Force na si Colonel Mixa Ocol ng Makapanayam ko kanina sa pamamagitan ng telepono. Bukod umano sa cadaver bags, sinabi pa ni Ocol na kasama na dinala ng cargo planes ng Philippine Air Force ang mga pagkain, tubig na maiinom at iba pang relief goods para ibigay sa mga biktima ng super typhoon na si Yolanda. Sa panig naman ng Philippine Red Cross, sinabi ni Secretary General Gwendolyn Pang ng Red Cross na may ipinadala na rin silang karagdagang pang-cadaver bags upang matugunan ang pangangailangan ng mga lokal na opisyal sa mga bayan na lubhang pininsala ng bagyong Yolanda.
Samantala, sinabi rin ng tagapagsalita ng DOH na si Assistant Secretary Eric Tayag na may pinadala na rin umano silang karagdagang mga gamot at body bags na ayon kay Tayag, kinakailangan umano ng mga lokal na pamahalaan sa Eastern Visayas, partikular na sa lalawigan ng Leyte. Batay sa impormasyon umano na kanilang natanggap, nangangamoy na ang ilang mga bangkay na nakababad sa tubig dahil may gitna sa 24 oras na nakababad ang mga ito. Neldo Pable, Radio Aguila, Eagle News. Maraming salamat, Aguila reporter Nildo Pable. Sa iba pa natin mga tampok na balita, suportado ng Malacanang ginagawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa 10 bilyong pisong pork barrel scam na kinasasangkutan ni Janet Lim Napoles kasama ang ilang mga senador at kongresista. Sinabi ni Presidential Communications Group Secretary Sunny Coloma, kaisang palaso sa hangarin ng Senado at buong sambayanan para malaman ang katotohanan sa paglustay sa bilyong-bilyong pisong pondo ng pamahalaan. Ayon kay Coloma, ang papel ng Senate Blue Ribbon Committee ay mag-imbestiga ng pork barrel scam ay bahagi ng pagsusumikap ng pamahalaan na maparusahan ang mga opisyal ng gobyerno na nakikipagsabwatan sa pork barrel scam. Inihag din ni Coloma na maaaring ding pag-aralan ng Department of Justice ang mungkahing lumikha ng isang special court para mapabilis ang paglilitis sa mga kasangkot sa pork barrel scam. Niliwanag ni Coloma na hindi na bagong bagay ang paglikha ng special court dahil pinapayagan naman ito ng Korte Suprema. Kahit alam ng malabong mapasagot si Janet Lim Napoles sa itatanong sa kanya ng mga senador, umaasa pa rin ang liderato ng Kamara na isisawalat nito sa lahat ng kanyang nalaman kaugnay sa pork barrel scam. Ayon kay House Speaker Feliciano Belmonte, panahon na para mailabas ang lahat ng mga sekretong matagal nang nakatago sa isipan ni Napoles. Aminado si Belmonte na ipapayo ng mga abogado ni Napoles sa pag-iit nito ng kanyang right against self-incrimination mamaya at kapag nagkataon ay mabibitang sagutin ng mga senador. Unang nagpahayag ng kumpiyansa si Belmonte na kung may madadawit pang incumbent congressman sa pork barrel scam ay natira lang o mababatas mula pa noong 14 Congress. Nainiwala si Bayan Muna Representative Nery Colmenares na dapat umanong isight for contempt ng Senado si Janet Lim Napoles dahil sa patuloy na pagtangging sagutin ang tanong ng mga senador. Ayon kay Colmenares, ito'y upang matiyak na hindi makakatakas si Napoles at patuloy na mabibilanggo. Sakali sa kanyang payagan ng korte ang petition for bail ni Napoles sa kasong serious illegal detention ay hindi pa rin niya makakalaya kung makukulong siya sa Senado dahil sa contempt case. Sinabi naman ni Quezon City Representative Winston Castelo na mistulang nilulubog lang ni Napoles sa kanyang sarili sa mga paratang sa kanya kaugnay ng pork barrel scam dahil sa patuloy na pagtanging makipagtulungan sa Senado. Isinumiti na ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema ang komento nito kaugnay sa mga petisyon laban sa DAP sa 41 pahinang consolidated comment iginit ng OSG na constitutional ang DAP ng Pamahalang Aquino dahil nasa kapangyarihan nito ng Pangulo na mag-argument ng pondo o mag-augment ng pondo. Katuwiran pa ng OSG, hindi pondong DAP kundi programa o fund management system. Hindi rin nila maaring pangalan ng respondent si Pangulong Aquino dahil mayroon itong immunity mula sa mga kaso habang nasa pwesto. Dahil dito hindi ng gobyerno sa Supreme Court na ibasura ang hirit na TRO kontra sa paglalabas ng pondo mula sa DAP at i-dismiss ang mga petisyon dahil sa kawalan ng merito. Samantala, epektibo kaninang hating gabi ay nagpatupad ng rollback ang kumpanya ng Shell at Petron sa kanilang mga produktong petrolyo. 60 sentimos ang bawas presyo sa kada litro ng gasolina at diesel habang 70 sentimos sa kerosene. Para naman sa Cebu at Bohol, 60 sentimos rollback sa gasolina, 25 sentimos sa diesel at 50 sentimos naman sa kerosene. Magbabalik po ang Pabasang Almusal Weekend makalipas lamang ng ilang paalala. EBC Eagle
Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Aguila. MIB. Man. They work hard and they make things happen. MIB, men in business. They're not just your ordinary guys. They excel at what they do. They are professionals. MIB, men in business. Catch them live every Sunday, 8 to 9 a.m. Only here on Radyo Aguila, M62, Mega Manila. Mga pangyayari sa labas ng bansa. Balitang abroad. Sa ating balitang abroad, nagsimulang ilikas ng Vietnam government ang nasa 100,000 Vietnamese na posibleng maapektuhan ng Super Typhoon Haiyan matapos itong lumabas ng Pilipinas. Ayon sa mga otoridad, isinagawa nilang mass evacuation sa Danang at Quang Ngai provinces. Bukod dito, nakalagay na rin sa high alert ang kanilang buong bansa. Pinahandaan na rin ng Vietnam ang airline sa mga pasahero nito para sa pag-antala at pagkansela sa mga biyahe bunsod ng inaasang epekto ng bagyong Haiyan sa kanilang bansa. Pagisan ng lakas, patalasan ng isip. Radyo Aguila, Balitang Sports. Sa atin namang balitang sports, nakapagtala ng impresibong panalo ang Filipino tennis player na si Micah J. Tanpuco sa nagpapatuloy na 2013 Shogwepo Asia Oceania International Junior Tennis Championship sa bahagi ng South Korea. Ito matapos lalunin ni Tanpuco sa quarterfinal round ang number 1 seed ng Australia na si Sarah Tomek sa score na 6-2, 6-2. Bukod kay Tomek, pinataob ng Pinay tennis player na sina Korean Ji-Yun Lee, si Gikaw ng China at si Miran Kor City ng Indonesia. Dahil dito makapasok na semifinals si Tomek. Pagisan ng lakas, patalasan ng isip. Radyo Aguila, Balitang Sports. Handang-handa na sina Vic Darchinian at Filipino Flash Don Nonito Danero Jr. para inabangang triple header boxing match sa Corpus Christi, Texas. Sa kanilang weigh-in, nakapagdala ng 125.25 pounds na timbang si Donaire habang si Darchinian naman ay 125.75 pounds. Tiyak na magiging kapanapanabik ang laban sa pagitan ng Donaire at Darchinian para sa non-title featherweight fight. Tumimbang naman sina Banis Martirosyan at Demetrius Andrade ng 153.75 pounds na magalaban para WBO Junior Middleweight Belt. Habang mga sasabak naman sa WBO Junior Lightweight title na si Mikey Garcia ay nakapagtala ng bigat na 128.75 pounds habang si Rocky Martinez naman ay may bigat na 129.75 pounds. Radyo Aguila, Balitang Sports. At 10 kabuuan ng ating pambansang almusal weekend, Radyo Aguila, Balita alas 7, ngayong araw ng Linggo, ikasampo sa buwan ng Nobyembre 2010. Sa ngalan po ng ating mga samahan sa technical at production, ako po ang inyong naging tagapagbalita, Raymer Caral. Maraming salamat, mabuhay Pilipinas. Sumainyo ang mga balitang kinarap, maingat na isinulat at inihalay ng Radyo Aguila News Team.